We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Pipila ka barangay sa Davao City ang gibaha kaganihang kadlawon. Atong sayron ang sitwasyon karon dinha kauban si Argel Relator live. Argel. Ken tungod sa pagbunok sa ulan banda alas 10 kagabi gibaha ang dakong bahin sa barangay Bago Galiera ingon man mga silingang barangay dinhi sa Talomo District. Sinsyahe guys, tapi ato ang base. Sa Davao Cotabato Highway, Barangay Bago Aplaya, natanggong ang mga sakyanan tungod sa kataas sa tubig. Gani, naglisod sa pag-abante ang mga rescue teams tungod matod pa sa kadako sa baha. Dunay mga subdivision labi na dinhi sa Samantha Homes, Barangay Bago Galiera, nga gipang-anod sa kakusog sa sulog sa tubig baha ang mga pribadong sakyanan, hinungdan nga nga danyos kini. Pagkabuntag, anam-anam na nga nihubas ang baha apan doon nagihapoy mga dalan, partikular kining sa kanto Bago Aplaya nga nakasinati gihapon og street flooding. Gani tataw nga daw nahimong dagat na kining golf course human mapondo ang tubig baha. Ken sa karon ani kita dinhi sa may Samantha House Barangay Bago Galiera kung asa ato makita dinhi sa akong likod ang wala na mahitsura nga mga sakyanan tungod kay nangaanod sa sulog sa tubig baha. Kini mga sakyanan matod pa anaa kini sa Block 10 apan naabot kini dinhi sa creek kung asa ana kini sa block 7 no og imagine Ken kung unsa ka kusog ang sulog sa tubig kay kung bugat kaayo ang usa ka sakyanan 5 kasakyanan ang mga natanggong dinhi sa creek busaing ana gayod kakusog ang sulog sa tubig kaganina ato na kahinabi no ang kining mga tag-iya og igo na lang sa pagtan-aw sang wala sila mabuhat kay ing ani na gayod ang hitsura og dili kay ni dali-dali nga makuha dinhi ato bang panubayan unya taod-taod sa barangay kung doon na bay mga casualty ug usa pa ang mga nangadanyos apan sumalat sa report ato nakuha kaganina doon na po'y mga hayop no mga baktin kaganina nga nangamatay human matud pa na igo sa karon no na dunay mga residente nga nagapangita pa sa ilahang mga kabtangan ingon man yung mga sakyanan nga sa karon wala pa ikita. Kana ang latest gikan dinhi sa may Barangay Bago Galiera, balikan nimo Kent. Daghang salamat Argel ug amping mo diha. Mga kapuso, sa mga nasinating pag-ulan karon sa Mindanao, ilabi na kagabi diya sa Davao City. Epekto kini sa low pressure area nga ana karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Among LPA ang nagpaulan sa Palawan ug Mindanao. Ulahi kining namatikdan sa gilayong 395 kilometers west-southwest sa Puerto Princesa City, Palawan. Hinoon ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang mong LPA. Posible sab kini nga makagawa sa PAR karong adlaw. Bisan mugawas na sa PAR ang LPA, nagpasida ng pag-asa sa masinating pag-ulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Maguindanao, Sultan Kudarat ug Sarangani. Gipasabot sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga dunay 3 ka semana nga transition period una makalingkod na ang mga bag-ong na-elect nga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan. Apan sa SK, kinahanglan una sila nga mopailawom sa mandatory training. Anyang report ni Argel Relator. Sa tanang barangay sa tibuok Davao Region, halos katunga o anaa sa 541 ang bag-ong mulingkod isip barangay kapitan, samtang anaa sa 610 ang re-elected. Base sa resulta, sa bag-uhay lang natapos nga barangay ug SK elections 2023. Sumala sa DILG, una makalingkod sa katungdanan, isip mga giproklamang mananaog, kinahanglang nakapanumpa na
naka-file na og Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE og dunay inventory turnover. Kung subayon ang COMELEC advisory, makalingkod dayon o immediately ang mga giproklama na nga mga mananaog sa barangay ug SK Elections 2023. Apan ang Department of Interior and Local Government kun DILG nihatag og 3 ka semana nga lugway o transition period aron nga mahanay ang pag-turnover sa katungdanan labi na kadtong mga bag-ong na-elect nga mga opisyal sa barangay ug SK. Dili man pwede nga pa-assume nimo ang kapitan nga walay klarong turnover. Ang turnover very important na siya tungod kay naay mga financial obligations ang kapitan. Naay mga properties ang barangay. Unsay kondisyon niya na. Kung dili na siya madawat, dili ka kalihok ang kapitan. Gimanduan na matud pa sa DILG ang LGUs nga mutabang sa pagmugna og transition teams. Gipaklaro sab sa DILG nga importante ang inventory aron masuta ang mga official property sa barangay nga kinahanglang magpabilin og ma-turnover sa bag-ong administrasyon. Sa sangguniang kabataan, kinahanglang mopailawom sa mandatory SK training ug makapakita og certification una makalingkod sa pwesto. 15 days human sa eleksyon, gitakda ang eleksyon alang sa municipal o city SK Federation. Busa kinahanglang makapanumpa na sila una pa man ang maong adlaw. Gi-require lang yun nato ni siya because of our past experience nga daghang kay mga kabataan magpataka na lang og disburse og funds gamit sa mga pundo, himog mga activities nga dili unya dawaton sa COA. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Mga iladong dulang Pinoy gibida o gidula sa mga Kitanglad Guard volunteers atol sa ikaduhang adlaw sa 27th Aldaw ta Kitanglad nga gipahigayon sa Libuna, Bukidnon. Gawa sa padula aduna sa medical ug dental services nga gitanyag ngadto sa mga KGV ug sa ilang banay. Ani ang report. Lingaw nga padula, pagpakita sa sportsmanship, ingon man ang panaghigalaay sa matag individual. Kini ang nahitabo atol sa ikaduhang adlaw sa 27th Aldaw ta Kitanglad nga ginapahigayon sa Libuna, Bukidnon. Nagkadaiyang dula ang gisalmutan sa Kitanglad Guard Volunteer Chiefs nga gikan pa sa mga nagkadaiyang lungsod nga sakop sa Kitanglad Protected Management Area. Pipila sa mga gikalingawan sa mga KGV ang lumba dagan, ingon man ang pagduwa og kasing. Na lipay kami ang voluntaryo isip nga gitagaan sa paso sa kahigayunan nga dunay usa ka panahon sa usa ka tuig nga diin magmalipayon kami uban sa among kauban sa Kitanglad Guard. Mipasalig sab ang mga miyembro sa KGV nga magpadayon ng ilang pagserbisyo ngadto sa kinaiyahan labi na sa pagbantay sa Mount Kitanglad. Nakauna-una man kami nga kung pasagdan namo ang maong mga lugar labi na sa kinaiyahan. Usa nga ang among gilantaw ang among anak ug mga apo pag-abot sa panahon sa generasyon namo nga wala na maupaw ka na diha. Gawas sa mga padula aduna sa libreng medical ug dental services nga gitanyag sa Libuna LGU ug pribadong sektor. Gatusan ka mga residente mismo sa barangay Kapihan ug mga KGV lakip ang ilang mga banay ang nakapahimulos sa mong libreng serbisyo. Aduna sa mga libreng tambal ang gitanyag ngadto sa mga individual nga adunay balatian. Samtang sa Kapihan Covered Court, walay puas ang pagpangandam sa mga partisipante sa Pitokho Lagata Kitanglad ug Maama KGV and Environmental Dance Drama Competition nga usa sa mga highlights sa selebrasyon. Ang Pitokho Lagata Kitanglad usa ka beauty pageant nga nagpakita sa mabungahong kultura, ingon man talento sa mga miyembro sa PAMBI. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, atong makauban ang Dabawenya Traveler kinsa nalibot ang 82 ka mga probinsya sa Pilipinas. Og dili lang kana, iya sab nakita ang iyang the one kinsa bay magdahom nga kung mubiyahe ka nga broken-hearted, mupauli ka nga in love. Mga kapuso, please welcome
Leslie Dorado and Sir Anjo Dorado. Guys, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Yes, good morning mga kapuso. Good morning, Sir Kent. Okay. First of all guys, how's your day? Kumusta ba ang inyong adlaw, Mamog Sir? Maayo, Okay wala lang. minapil sa baha. Malapit sa baha. Oo, kay grabe kayo ang ulan kaganiha, Ma'am Yes. no, og Sir. Oo. I wanna ask, paunsa ba nagsugod ang inyong passion di ay Ma'am og Sir sa ano bitaw sa kanang traveling? Oo. Ako na, Sir. Nagsugod yun siya sa 2010. Sa maulo ko mag-mention pero ako ang batang Leslie sa una nga nagmahal, Okay. then nasaktan, nag-travel. Okay. So before traveling di ay, Ma'am, unsa ba ka dati, Ma'am? Unsa ba si Leslie dati katong wala ka pa nag-travel like sa balay lang ba ka? Oo, Unsa yung ba? tawon sa work lang, tapos work uli, day off, matulog, maglimpyo, maura gid na. Very boring routine. Oo. So like jud ay ang mabuhat sa ano, Ma'am no, sa gugma, either murag ma-change jud ka sa laylay nga way do kung ako heartbroken man ka or ma-in love na jud mag-change sa imuha. Ikaw naman sir, paunsa ba nagsugod ang imuhang ano sir kanang pagkahilig sa pag-travel bitaw? Since katong college ko, nag-climb na jud ko sa mga bukid diri sa Mindanao. Oo. Dito na ako nakuha po ng idea sa mga unsaon pag tour package gani. Tour packages, oo. At least na nakalaag na ka, nakasaka kag bukid, nakakita pa kagamay. So Oo. to ginagamit ako as pang allowance na ko everyday. Oo, okay. Pero ang hiking sir no, kay para sa atong mga kapuso, medyo ando siya kailangan kanang kusgan ka, kanang medyo kailangan kag athletic ka, so Kailangan ikaw sir, proper training. kanang bata pa ka sir, kay ano jud ka kanang very active kumbaga. yes sir Ken. Active Oo. jud kay ko ano. Okay. Pero para sa mga ano sir, kanang mga kapuso nato nga buot bitaw nga mahimong hikers or gusto mag-hike, especially katong mga dili at athletic, unsa bang dapat lang nga buhaton bitaw nga para makaano sila? First of all, proper training, Oo. disiplina sa sarili, din respeto sa kinaiyahan. Okay. Going back, 2010, kay mao man tong time, di ba ma'am no, nga kanang na-heartbroken ka? Nagaunsa ba ka atong 2010 day, sir? Nag-join lang po kong climb ato, so dito na ko siya na-meet Climbing. sa climbing. Oo. Og dito pa nagsugod ang imuhang challenge, ma'am, no? Katong 82 nga provinces nga libuton nimo. By that time, ma'am, pila na ba ka province ang imuhang nalibot ato? Ang pinakauna gid nako is Palawan. Palawan. Oo. Okay. Palawan. So, gamay pa kayo to, 2010. As in, gamay pa lang yan. Sunod-sunod na ang mga schedule sa Lakaw. Okay. Pero kaniha, curious kaya itong mga kapuso. Paunsa ba nimo na meet si ma'am, sir? Si ma'am Leslie? Nagkaila lang mi sa sa Mount Apo climb. Baril ilahi mi nga grupo dili gimi magkaila ni. Then Okay. pag after sa climb na mo, pagbaba sa Davao, dito text na. So gud text date. Gi-invite ako siya sa manglaag mi overnight sa Samal. Okay. Dito na nagsugod. Sa Samal, okay. Nice og romantic kayo nung i-treat pod nimo og i-date ang imuhang partner bitaw sa kanang mga resort, especially kanang Samal Island. Og ikaw, ma'am, unsa pod imong nakita kay sir ato nga time? Bali, automatic ba to siya nga kanang murag na fall in love ka or medyo nalang kay na feel hala murag lahi lagi nga na? Sa mga events or sa mga climb, hilaing grupo, Oo. yung magkakita ay okay, ana. Then siguro sa mga kanang pagpakita o pagpahalaga kato pag date ko no hay di na fall puta dihang mga storya. Sumo May nganana. to mga kapuso, no? So, syempre, ma'am, no, kay tungod ato, bali, paunsa ba nagsugod ma'am nga kanang murag naanay label ang inyuhang relationship nga kanang murag nag-ingon na si sir nga ikaw na jud ang ako ang gusto makauban ning ana. Paunsa man to siya, ma'am, o kano sa Pagka human na tong climb sir and then sa Samal, nagsige na mig sabay sa mga climb events, sa mga laag, sa diri sa Mindanao pa lang man to. Oo. And then diha na gid na grow deeper na ang relationship og na gid na ikaw nang the one. Oo. Ug syempre mga kapuso, no, murag dili pud lalim nga gikan ka sa usa ka laba nga relationship. Tapos syempre kung maputol na siya, makaisip ka ba nga kaya pa ba nga mag-ano pa, kanang magsugal pa ba? Pero kay sir, kay murag na feel jud to nimo, ma'am. Oo. Ingana ba nga murag siya na jud? Yes, because the action Yes. is louder than words. Maong take note guys ha. Importante jud ang action. Maong
Lodi kayo ni si Sir Anjo. O syempre, dito na po nagsugod ang inyong Ma'am ug Sir, no, ang inyong journey. So bali nakauban nimo si Sir kay na kumpleto nimo ang 82 provinces nga na visit nimo sulod sa almost a decade kumbaga. Oh, more than a decade, sir. Okay. I'm curious, Ma'am ug Sir, unsa ba ang pinaka-favorite ninyo nga giadtuan sa 82 provinces nga inyong na visit? Ako, sir, ang pinaka-favorite jud nako is no doubt the Batanes. 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 Oo. Yes, it's really a majestic place. Nindot gid kay siya. Okay. Ako yung inyo ng mga to nabisitahan ninyo yung Batanes kay nindot gid kay na. Nasa What tumoy. specifically nga area sa Batanes, Ma'am? Actually tanan because Batanes is the island sa pinakatumoy sa Philippines. Okay. Unya, grabe kay na iyang mga hills kay very lush green. Oo. Sabayan pa sa very blue because ocean naman gud diha. Oo. Oo, so diha gid the Batanes island itself. Nice. What about you, Sir? Unsa ba imo ang favorite, Sir, nga giadtuan kauban si Ma'am? Mount Pulag. Mount Pulag. Mount Pulag. Asa ba na, Sir, ang Mount Pulag? Nasa Luzon, Benguet. Benguet. Kaya ano man, Sir, ka na imong favorite? Lahi siya sa bukid sa Mindanao. Okay. Medyo majestic siya kay ang clouds, Oo. ang mountain, then ang mga tao. Oo. Ang mga Okay. tao. So sa kadaghan sa inyong naadtuan, Ma'am Leslie no og Sir Anjo, bali paunsa ba ninyo gisakto ang kwarta? Kay I'm sure unless kung jud kanang murag daghan jud og kwarta para sa mga kapuso bitaw nga kanang medyo nagatipid ing ana, paunsa ba ninyo na kumpleto ang 82 provinces bitaw nga kanang dili kayo gasto ing ana? Ako gid ang kuan dira, sir, naka-task dira mag-search jud ko daan imong Okay. i-check tong mga people who went there already. Oo. So sa ilang mga vlogs, basahon nimo kay dito ka makakita og mga barato nga accommodation, mga contacts, unya mga experiences nila nga ug bad experiences nga imuhang likayan Oo. ug sa imuhang sundon nga mas maayo. So with that, if you have that proper kanang checking of experiences, so nana pug kay kanang masunod nga kabalo jud ka nga maka-lesson jud ka, maka-budget ka. Okay. O importante po siguro, Ma'am, no, kanang mag-check ta og mga reviews kumbaga. Kana, sir. Ing ana, kung unsa ang experiences Yes. sa mga nauna. That is Oo. Ug syempre no, when you travel, dili jud na mawala ang pagkaon. Sa pagkaon naman, Sir Anjo o Ma'am Leslie, unsa ba ang lugar ang pinaka naganahan mo bitaw sa mga food? Oo. Sa imo. Ako sir kay since Batanes akong favorite, na-try jud na ako dito ang smoke nga kanang meat. Smoked meat. Oo, nakalimot ko sa name pero smoked meat from Batanes is very very delicious niya. Nakaingon jud ko nga, hala kuyawa ani nga food. Uy, kani pwede jud kay ni pang pang kanang panlaban sa mga food sa gawas. Oh. What type of meat po na siya, Ma'am? I think pork yata to siya. pork. Pork nga gi-smoke Okay. nila. Oo. O kana siya apil na pud na sa inyong murag budget kumbaga nga kani siya ing ana murag natay itabi para sa mga Yes, pagkaon. ana gid na kay apil gid na siya sa laag ang pagkaon. Okay, yes. What about you, Sir? Unsa bang pinaka-favorite nimo nga food sa mga lugar nga nadtuan nimo? So far, sir, pinakalami para sa kuha kay sa Ilocos. Ilocos. Bagnet. Oo. Bagnet. Lami jud kay siya. Bagnet. Okay. Mao ba na katong Sir, no? Katong naay bagoong ba? Mura siya kanang gi-fry nga pork nga mura gisagula gamig bagoong, gi-fry na pod. Okay. So lami jud kay siya. Oo. Kani para sa atong mga kapuso, Ma'am, syempre basi ang uban ang kaya pa lang ma-afford bitaw kanang within sa Mindanao or sa Davao region. Unsa ba ang inyong tips sa ilaha, Ma'am, Sir? Para makaano sila, para maka-pursue bitaw sa ilahang travel nga dream ing ana. Oo. Okay, so ang maayo dira is katong you do the research o pwede pud mo nga mag-join og mga tour packages nga mas maka-lessen mo kasi kapag daghan ang mga tao mas ma-lessen ang expenses. So laban lang gyud sa mga laag. Okay. Magtipid siguro. Magtipid. Para magtipid yun ay gis igwaldas kay gasto kay siya. Ug mag-save siguro, Sir, Save, no? Yes, mag-save. Ayun. Nagmahal, nasaktan, nag-travel, nagmahal ulit. Dagang salamat, Ma'am Leslie and Sir Anjo. But Thank you before so we end this much. program, Yes po. please invite our viewers or pwede po nga i-greet ang inyong mga friends and family. Ay, hello sa Atabelo family nga nagtan-aw karon og sa mga old explorers from ICOR. Hello mga people sa tanan-tanan og mga amigo. Hello. Ayun. Hello sa Dorado family, sa ako pong mama ug papa, and sa mga friends na salamat. Ayun.
Daghang salamat, Miss Leslie and Sir Anjo. Mga kapuso tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Karong namatay na ang asawa ug anak ni Elias nga karakter ni Ruru Madrid sa Black Rider, paun sa kaha niya nga madawat ang masulub-on nga panghitabo. Makabot kaha ni Elias nga karakter ni Ruru Madrid ang hustisya alang sa iyang asawa ug anak. Madiskubrihan kaha ni Elias nga dili tinuod nga mga suspects ang gipresenta sa kapulisan. Ug madepensahan pa ba kaha nini ang mga kidaog-daog sa kalibutan nga dili patas ang hustisya. Kinsa kaha ang manubag sa pagkamatay sa mag-inahan ni ini at ang iyang Black Rider pagkahuman sa 24 oras. US President Joe Biden gihangyo ang Israel nga undangan una ang pagpangatake sa Hamas. Gipanawagan karon ni US President Joe Biden kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga undangan una ang gyera tali sa Hamas militant sa Gaza. Sumala sa spokesperson sa White House nga istoryahanay ang duha ka lideres sa telepono ni atong Lunes alang sa tactical process sa bakbakan sa Gaza aron matagan og kahigayunan ang humanitarian missions o posibleng pagbuhi sa hostages nga gihuptan pa karon sa Hamas. Suportado kuno sa Washington ang posisyon sa Israel nga gamiton lamang sa Hamas ang ceasefire aron pakusgon ang ilang mga armas panggera. Apan gibutyag ni Biden kang Netanyahu nga ang 3 days nga ceasefire dakong tabang sab aron mabuhian ang hostages. Pipila ka kabalayan gilunupan sa grabing baha nga hatod sa walay puas nga ulan nga epekto sa bagyong Ciaran. Grabing ulan ang naghatod sa paglapaw sa kasapaan nga epekto sa Storm Ciaran nga nagpabaha sa kapalayan sa Northern France. Nakaalerto karon ang otoridad ug hugot nga ginabantayan ang duha ka sapa kung mosaka pa pagsamot ang tubig baha. Sa karon, sarado ang pipila ka kalsada tungod sa grabing baha. Ang pipila ka residente ang wala una gipapauli sa ilang kabalayan samtang nagpadayon pa ang nasinating pag-ulan sa lugar. Nagpasidaan sabang otoridad sa mga motorista nga likayan ang pagbiyahe aron malikayan ang disgrasya. Gilauman sab nga makasinati kini og pagkawala sa kuryente. Kapin 20 kaparesan ang dungan nga nag-aydu atol sa kasalang bayan sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Apan dili lang libreng kasal ang na-experience sa mga couples kundi aduna pay mga libreng honeymoon getaway ug uban pa. Ani ang report? Dinhi sa usa ka simbahan sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City, nagkatapok ang anaa sa 22 ka mga paresan alang sa ilang pagbayluay ug aydu atol sa kasalang bayan. Apan dili lang ang wedding ceremony ang libre. Lakip sabang ubang panginahanglanon sama sa make-up, bouquet ug bisan ang reception nga gipahigayon sa usa ka hotel sa syudad. Pag mass wedding, usually sa covered court, sa mga may venue lang, ganun. Para sa akin kasi, importante din talaga yung church, yung sacrament. Gusto ko lang na masaya sila. Yun lang talaga yung goal namin. Gusto namin na always sila happy and always lang nila ilagay si God sa center ng relationship nila. Lalo na ngayon, blessed na sila. Sumala sa barangay, tuig 2020 pa kini gilaraw sa barangay apan tungod sa pandemya na postpone kini. Og karong nahinayon na, miauhag sila sa mga residente sa barangay nga magparehistro alang sa kasalang bayan. Ilabi na ang mga wala gayoy ikabayad arong mahimong legal ang panag-uban. Gani, naswertehan gayud ang maong mga paresan nga gikasal, ilabi pa nga duna say mga sorpresa nga nadaugan ang pipila ka mga bagong gikasal. Sama ni Emily Villalon, kinsa nakadaog og honeymoon getaway. Sumala niya, 16 katuig na silang nag-uban sa iyang bana ug duha na ang ilang anak. Paigo ra gayud matud pa kanila ang ilang ginakita adlaw-adlaw. Busa, mapasalamaton sila nga nalakip sila sa kasalang bayan. Tinglipay jud kayo. Kasal na gyud. Kasal na jud. Simbahan pa jud. Pud ingon nga basta-basta nga kasal nga ingon paguman sa kwan uli nagbalay kana grabe bongga pud kayo. Di mabayarag sa lapi.
Kauban, si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Gikalingawan sa mga chikiting ang gimuntar nga inflatable playground sa lokal nga kagamhanan sa Panabo City atol sa selebrasyon sa Children's Month. Gilinyan sa mga ginikanan kauban ng ilang mga chikiting ang tulo ka inflatable playground nga nahimutang sulod sa Freedom Gym sa New Pandan, Panabo City. Free ang admission para sa mga gusto nga mag-enjoy. Non-stop gayud ang kalipay sa mga chikiting nga nag-ambak-ambak o nag-slide sa maong playground. Gibana-banaang anasa kapin 500 ka mga chikiting ang nag-enjoy sa maong kalingawan. Sumala sa Panabo City LGU, mao kini ang ilang pahalipay sa mga kabatan-unang panabuwan sa karong Children's Month. Kani jud siya nga playground, sir, kanang safe jud siya sa mga bata o layo pud siya mga bata, layo ang mga bata sa mga kuan ba disgrasya ana. Importante kayo nga makihalubilo ang ato ang mga kabataan. At the same time po, ma-involve sa mga nagkailang activities po, especially para sa inflatable. Mga kapuso, 46 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.